Alas 2:30 tayo dumating mga kapatid, galing sa sa palengke. Kasi yun ang talagang gawain dito sa lugar namin. Basta linggo, nagsisipagbabaan. Ayun nga, yun yung ginagamit natin na malingko. At sakayan din ng mga iba natin mga kabarangay, walang masakyan. Ayan, pinagtitiyagaan natin yan. Masakyan. At ngayon nga ayun na pa kami dumating. Ang oras na natin ay alas 3:12 na. Kaya medyo nakapahinga na tayo ng konti. Ingay nitong mga sisiw. Gutom na naman. Sanay kasi itong mga ito na pinapakain pagka ganitong pag ganitong oras. Lapit sila ng lapit. Hindi na isa. Binubutas na yung sako. Akala na yung laman. Walang laman yan. Ay. Ito namang isa. Sarap ng tulog mo sarap ng tulog mo tulog ka lang. Yun. Tingnan yung aso pag hindi nahihiya walang damit. Dinalabas pa yung kanya. Salamat sa panonood mga kapatid. Umuulan naman. Ulan naman ng ulan. Kaya ito binibideo natin yung pero hindi kagaya kahapon. Talagang ang lakas kahapon. Yung nga dyan sa yung tulay namin dyan medyo may may siding napuno ng sabi sa Ilocano linap kaninang maga. Yung bang yung putik na galing sa bundok. Pababa yung daan tapos tulay din sa baba yun yung napuno ng putik na umagos galing doon sa bundok. Dahil sa lakas ng ulan kahapon. Talagang parang kasagsagan ng bagyo yung lakas ng ulan kahapon. Ito meron na naman kaya medyo medyo gumaan-gaan yung dibdib ng mga nagsipagtanim na hindi na lumalaki yung mais. Diba? Baka sakaling may pag-asa pa na makahabol yung mga ugat-ugat. Diba? Para naman kahit nararamdaman na natin pinaparusahan na tayo ng ating Panginoong Diyos kahit papaano binibigyan pa rin naman tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pagkukunan ng ating makakain sa araw-araw. Diba? Saka mo natin itong pinto, baka pumasok yung mga manok. Ganun kabait ang ating Panginoong Diyos sa atin. Pero meron siyang kagaya ng binabanggit ko, meron siyang tinakdang talagang oras dahil tayo nasa araw na yung mga ganitong mga pabor, mga palugar sa tao, mawawala ito mga kapatid. Dahil yung salita nga niya yung langit daw nga masusunog yun pa kayang lupa, ito pa kayang lupang ginagalawan natin. At lahat ng mga makasalanan at masama ay mawawala. Ganun ang mangyayari mga kapatid.
Kaya ating suriin ang ating sarili kung tayo ba ay nakakagawa ng kasalanan at kung tayo ba ay masama. Di ba? Malalaman lang natin na tayo makasalanan, malalaman lang natin na tayo ay masama kung lumalabag tayo sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat importante malaman natin kung ano yung mga patakaran ng ating Panginoong Diyos na nandun lang sa banal na kasulatan, mga kapatid. Diba? Yun lang ang natatanging paraan para malaman natin na tayo pala ay nakakagawa na ng masama at tayo nagiging makasalanan na sa paningin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbasa natin nung kanyang mga utos, yung kanyang mga batas, yung kanyang mga patakaran para huwag tayong magkasala, mga kapatid. Yung pagtupad ng kanyang mga utos, nangangahulugan, yung mga kasalanan mo nagawa, ay inaalis. Sa bawat pagtupad mo ng utos, yung mga nakasalanang nagawa natin ay inaalis. At huwag na natin gawin yung kasalanan na yun. Ituloy-tuloy lang natin kung ano yung ating nakita, nalaman, na utos ng ating Panginoong Diyos na makapag-aalis ng ating mga kasalanan. Ilang mga kapatid, salamat sa inyong muling walang sawang panonood at ang pinakamahalaga, yung inyong pakikinig, mga kapatid. Magandang hapon sa inyong lahat.